Magandang araw at magandang buhay, lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lola at lola, ibabalita ko sa inyo ang magandang balita na mangyayari sa August 12, 2025. Ano ba ang magandang balitang ito? Ang balita ito ay patungkol po sa payout ng ating mga senior citizens. Ang payout na ito ay para lamang po sa qualified senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. At ang punto ng video ko ito, ipapaalam po ang mga detalye ng dapat ninyong malaman. Una na ating pag-usapan ang mga lugar kung saan may magaganap na payout. Pangalawa, malalaman mo ang oras po ng inyong payout. At pangatlo, malalaman mo kung saan ka pupunta para po kunin ang inyong payout na pensyon. At kasali na rin na inyong malalaman ang kumpletong requirements at dagdag paalala. Attention sa lahat ng ating mga senior citizens. Social Pension August 12, 2025 payout schedule, ating alamin ang kumpletong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan palagi ang payout ng ating mga senior citizens at iba pang mga benepisyo ng ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. Dahil araw-araw po ako nag-upload at nag-update kung ano po yung mga dapat malaman ng ating mga senior citizens. At kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At sa puntong ito, ipapaalam ko sa inyo ang mga bagay-bagay na dapat mong laman sa payout. Let's go! Ang uunahin natin ay ang Barangay Camino Nuevo. Dahil po sa August 12, 2025 ay hindi po kayo muna mag-payout. Ang mangyayari po ay ito, pakinggan po ninyo. Sabi dito, magkakaroon po kayo ng validation sa August 12, 2025 at ang payout po ninyo ay makukuha ninyo sa August 13, 2025. Ang payout po or ang venue po kung saan kayo mag-validate is sa Barangay Hall, Covered Court, Camino Nuevo. Ang oras po ay alas 8 ng umaga. Para po sa validation, magdala po kayo ng 2 photocopies of Senior Citizens ID at original na Senior Citizens ID. Sa munisipalidad ng Santa Cruz, kung saan ako nakatira, meron po magaganap na payout sa August 12, 2025 sa Barangay Tagabuli, Santa Cruz, Davao del Sur. Ang oras po ng inyong payout ay 1:00 ng hapon, 1:30. Ang pangalawa po sa ating listahan ay ang Lumbia, Cagayan de Oro City. Dahil sa August 12, 2025, ito po yung magandang balita na dapat po nating mapakinggan. Ating alamin. Sabi dito, meron po magaganap na payout sa August 12, 2025. At sa mga tatay at nanay dyan, ay dapat po kayong pumunta sa Barangay Lumbia at alamin po ninyo ang payout na mangyayari po sa inyo pong lugar. Sa Lucban, Quezon, meron po magaganap na payout at ito po yung kumpletong detalye sa payout na magaganap sa August 12, 2025. Sa alas 7 ng umaga, ang magpipayout po ay sa simula A hanggang O at sa 9:30 naman mula P hanggang Z. At pupunta naman po kayo sa Lucban Gymnasium dahil doon po magaganap ang payout na inyong inaasam-asam. Ngayon naman ay dadako tayo sa probinsya ng Guimaras sa munisipalidad ng Buena Vista. Sa August 12, 2025, ito po yung mga barangay na magpipayout. Atin pong alamin ang kumpletong detalye na sa gayon malaman natin. Sa Barangay Montepilar, merong 86 pensioners. Ang payout venue ay sa Barangay Daragan, Covered Court Gym sa alas 8:30 hanggang alas 10 ng umaga. Sa Barangay Daragan na may 146 pensioners, sa Barangay Daragan Gymnasium ang payout venue at sa alas 8:30 hanggang alas 10 ng umaga. Sa
Barangay Piña na may 215 pensioners. Sa Barangay Agsanayan Covered Gym, alas 10:15 hanggang alas 11:45 ng umaga. Sa Barangay Agsanayan na may 184 pensioners. Sa Barangay Agsanayan Covered Gym ang payout venue, alas 10:15 hanggang alas 11:45 ng umaga. Sa hapon naman, sa New Poblacion na may 307 pensioners, ang payout venue po ay sa New Poblacion Covered Gym, alauna 15 hanggang alas 4:30 ng hapon. Sa Barangay Dagsaan na may 88 pensioners, sa Barangay New Poblacion Covered Gym, alauna 15 hanggang alas 4:30 ng hapon po ang inyo pong payout, na may total na 1,026 na pensioners. Sa probinsya ng Davao del Sur, sa munisipalidad ng Santa Cruz, meron po magaganap na payout sa Barangay Salidukon sa August 12, 2025, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali po ang inyo pong payout. Sa City of Cagayan de Oro, meron po magaganap na payout sa August 12, 2025, at sa Carmen Barangay Covered Court po ang inyo pong payout simula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon ang inyo pong payout. Sa Santa Maria, meron po magaganap na payout sa August 12, 2025, alauna ng hapon hanggang alas 2 ng hapon sa Municipal Gymnasium. Sa Barangay Baluyan, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga ang payout. Sa Barangay Dumpok na may 85 pensioners, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga ang payout. Sa Barangay Kanaan na may 45 pensioners, sa alas 11 hanggang alas 1 ng hapon ang payout. Sa Barangay San Jose na may 201 pensioners, alas 1 hanggang alas 5 ng hapon ang payout. Sa Group 2 naman, sa Barangay Bulongisan na may 44 pensioners, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Sa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga din ang Upper Baluran na may 62 pensioners, alas 11 ng umaga hanggang alaunang hapon ang Barangay Balugo na may 86 pensioners. Alauna hanggang alas 5 ng hapon ang Barangay Santa Barbara na may 102 pensioners. Sa Group 3 naman, sa alas 8 hanggang alas 11 ng umaga ang Barangay Gintulan na may 99 pensioners. Sa alas 8 hanggang alas 11 ng umaga ang Mount View Pulawan na may 58 pensioners. Alauna hanggang alas 5 ng hapon ang Lower Baluran na may 111 pensioners. Sa Santa Cruz pa rin, sa malapit sa amin, na mayroong magaganap na payout sa Barangay Mililia, Santa Cruz, Davao del Sur sa 8 hanggang alas 10 ng umaga sa August 12, 2025 na may 74 pensioners. Sa Barangay Lower Baluran, meron pong magaganap na payout sa August 12, 2025, alauna hanggang alas 5 po ng hapon. Sa Cabanglasan, meron pong magaganap na payout sa August 12, 2025. Sa afternoon, alauna hanggang alas 5 ng hapon. Sa morning and afternoon, sa afternoon, ito yung mga mapipayout. Barangay Dalakutan, Barangay Freedom, Barangay Mauswagon. Sa morning, sa Kabuluhan, Paradise, Asaan. At ang payout venue po ng afternoon ay sa Mauswagon. Ang payout po venue ng morning ay sa Kabuluhan. Sa morning and afternoon naman, ang poblasyon Kangnangaan, Mandahikan at iba. So at Anlungan, Mandaing. Ang payout venue po ninyo ay sa poblasyon. Sa mga pensioners sa Barangay Cafe, meron po magaganap na payout sa August 12, 2025, alas 8 ng umaga. Alas 8:30 ng umaga sa Barangay Cafe Covered Gymnasium po ang payout. At yun po ang kumpletong detalye sa magaganap na payout bukas August 12, 2025. Na sana nalaman at nakuha ninyo po ang importanteng balita na mangyayari bukas August 12, 2025. At
Sa mga natatanong kung ito ba ay legit, opo, sobrang legit po. Tama po ang inyong nabasa at totoo po ito mangyayari. At sa mga nagtatanong, sir, hindi ko po alam ang aming payout venue at payout schedule or updates. Ano yung dapat namin gagawin? So, ang dapat nyo gawin, alamin ninyo po sa pinakamalapit na barangay ninyo kung kailan o saan po ang inyong payout venue. Nang sa ngayon, alam po ninyo ang dapat ninyong gawin pagkarating po sa payout. Kasi maraming mga nagsasabing, hindi, ayaw ko niyan, ayaw ko. Kasi hindi pa alam yung dapat nilang alamin. So ngayon, sa puntong ito, ibibigay ko po ang detalye ng mga requirements. Now na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of the same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto.
Dagdag paalala, dahil nag-alap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements sa pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana ay nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.